Mahabang panahon na ang nakararaan nang maganap ang sinasabing himala sa Lipa, Batangas. Umulan ng talulot ng rosas. Animoy sumayaw ang araw. At nagpakita ang Birheng Maria sa isang madre. Marami sa atin ang hindi nakakaalam ng kwentong ito. Dahil pinatahimik ang mga madreng nasa gitna ng pangyayari. Pero marami ang hindi natinag ang paniniwala na ang naganap ay isang tunay na himala. Sa simbahang ito, sa Our Lady of Mount Carmel sa Lipa City, Batangas, halos hindi nawawala ng taong bumibisita para makita ang imahe ng Birheng Maria na kung tawagin ay Mary Mediatrix of All Grace. Katabi ito ng monasteryo ng Carmelite Sisters, mga mongha kung tawagin, na inilaan ang kanilang sarili sa pagdarasal. Nakahiwalay sila sa mundo, sa loob ng matataas na pader. Dito yung eksaktong lugar kung saan nagpakita si Mama Mary Mediatrix noong 1948. Makikita lamang ito mula dito sa viewing deck dahil yung garden na to nasa loob ng isang monasteryo ng mga mongha. Malaya na ang lahat na masilayan ng lugar. Malayong malayo sa sitwasyon matapos ang sinasabing aparisyon. Nagpakita nga ba sa Lipa City ang mahal na birhen? Simpleng tanong na minsang nabalot ng kontrobersya. Taong 1946, bumabangon pa lang ang Pilipinas mula sa epekto ng World War II. Itinatag ang Monastery of Our Lady of Mount Carmel sa 3 ektaryang lupa sa Lipa. 1948, pumasok sa monasteryo si Teresita Castillo, kilala sa tawag na Teresing. She was a daughter ng prominent family sa Batangas, I think former governor. So against the wishes of the father, lalo na, pumasok siya ng Carmel. Tumakas siya sa bahay nila, pumasok ng monasteryo. Dumating ang kuya niya, may baril, pinipilit siyang palabasin. 88 taon na si Sister Teresing ngayon, na ayon sa ilang kaanak, masasakiti na, kaya hindi na namin siya nakausap. Pero isang salaysay na siya mismo ang gumawa, ang naglalarawan ng misteryong pinaniniwalaan ng marami bilang himala. Sinulat niya ito sa wikang Ingles at isinalin namin sa wikang Filipino. Ayon sa kanya, nagsimula ang lahat sa pagpaparamdam at pag-atake ng demonyo. Nasa loob ako ng kwarto, nagdarasal, nang marinig ko ang 3 katok sa pinto. Wala naman ako nakitang pumasok. Maya-maya, nakarinig ako ng boses ng lalaki, magaspang at garalgal, na parang galing sa malalim at walang laman na sisidlan. 21 anyos pa lang si Sister Teresing noon. Halos 1 buwan pa lang siya sa kumbento. Ayon sa kanya, ikinagalit ng demonyo ang pagmamahal niya sa mahal na birhen at sa kanyang mother prioress. Ayon kay Teresing, matapos ang ika-4 na engkwentro niya sa demonyo, nagsimula naman ang pagpaparamdam at kalaunay pagpapakita ng isang magandang babae. August 7, 1948. Sabado noon nang makaamoy ako ng bangong katulad ng sa white lilies habang papunta ako sa aming selda.
Kwarto pero cell ang tawag ng mga mongha. Nang marating kong selda, may narinig agad akong malambing na boses. Boses na mahirap ilarawan na nagsabing, "Anak, ang paghihirap ay mananatili sa'yo hanggang sa wakas ng buhay mo." Nakaputi siya, napakalinis at mahaba ang buhok. Ang kanyang mata ang pinakamaganda sa kanya. Nagsalita siya, "Huwag kang matakot. Pinadala ako ng anak ko para bigyan ka ng mensahe." Sinabi niyang ikinalungkot niya ang mga pagsubok na pinagdaanan ko. Sa puntong yon, naisip ko kung sino siya. Siya ang mismong Birheng Maria. Napanatag ang loob ko. Kasunod nito ang kakaibang hiling mula sa babaeng pinaniniwalaan niyang mahal na birhen. Sinabihan niya ako na hugasan ng paa ng Mother Prioress at inumin ang tubig na ginamit. At ginawa po niya yun. Ginawa ni Teresing. Pero, sinuka niya pagkatapos. Hindi bababa sa 15 beses nagpakita ang mahal na birhen sa kanya. Sa isang pagkakataon, sinabihan siya nitong halikan ng lupa at kumain ng damo. Si Archbishop Ramon Arguelles ng Lipa may paliwanag dito. Kay Bernadette, sinabi ng Blessed Mother, uminom ka ng tubig. No, diyan sa spring. Punta siya dun sa Gav. May tubig dun, nag-ilog Punta siya dun. Sabi ng Blessed, that's not what I mean. Dun sa kinalalagay. Yun ang pinanggagalingan ng tubig ng Lord. Ay nun ay putik. Kaya nang uminom siya, punong-puno ng putik yan. Uminom siya sa putik. Pinagtawanan siya ng mga tao. Kita mo, sira ulo pala yun Pero kaya ginawa niya na that's a training in humility. Ayon kay Sister Teresing, September 12, 1948, nang magsimulang magpakita ang mahal na birhen sa lugar na ito. Hiniling daw ng mahal na birhen na ipagdasal ang mga pari at madre. "Magandang babae, sino ka?" Tinanong ko. "Ako ang iyong ina." Pagkatapos, naglaho siya. Ilang mensahe pa ang iniwan daw ng mahal na birhen sa kanya. Pero patuloy ding susubukan ang katatagan ng pananampalataya ni Sister Teresing. Noong malakas pa si Sister Teresing, noong taong 2000, nakausap siya ni Jessica Soho para sa programang Eyewitness. Inilarawan niya ang babaeng kalaunan ay magpapakilala sa kanya bilang Mary, Mediatrix of All Grace. Mapakaganda. Sabi ko nga pag tinatanong sa akin, siguro ikaw ako miski sa buong mundo ay yung hanapin ang pinakamalaki ng diksyonaryo sa buong mundo, yung beautiful doon ay hindi mo pa rin makikita yung adjective that suits yung angkap sa kagandahan ni Mama Mary. Kung kinakausap po kayo sa anong lingwahe po ang ginagamit? English. English po. Anong quality po ng boses ni Mother? Ay, yung napaka-tender. Ilan sa mga mensaheng iniwan ng mahal na birhen kay Sister Teresing sa magkakahiwalay na pagkakataon ay ang pagmamahal at pananampalataya sa Diyos. Araw-araw na pagdarasal ng rosaryo, pagdarasal para sa mga madre at pare, at mensahe kaugnay sa bansang China. The secret message was, pray for China. Wala mang ka-meaning na maging dominant power sila ngayon. But of course, may kadugtong yung so-called secret na yan. Greed of money is the source of all evil. Nagbabala rin daw ang mahal na birhen sa paghihirap ni Sister Teresing hanggang sa wakas ng kanyang buhay. November 12, 1948, ang huling pagpapakita ng mahal na birhen kay Teresing. Noong araw na yon, nagpakilala ito bilang Mary, Mediatrix of All Grace. Sa pagitan ng mga aparisyon, sinasabing ilang beses umulan ng rose petals sa loob ng monasteryo. Kung minsan naman, makikita na lamang na nakakalat ang mga petals sa iba't ibang bahagi ng monasteryo. Ilan sa mga natitirang rose petals mula 1948,
ipinakita sa akin. Ito yung ilan sa natirang petals mula sa Shower of Petals noong 1948. Ang nakakamangha dito, pag tinignan mo yung mga imahe, sobrang detalyado. Gaya nito, si Mama Mary may hawak na rosaryo. Pero yung mga beads ng rosaryo na maliliit, kitang-kita rin. Bawat petal may ibang disenyo. Sinasabing umulan din ng petals sa labas ng monasteryo, kaya may iba pang tao na nakapagtabi dito. Isa sa nakasaksi sa shower of rose petals ay ang nooy First Lady Aurora Quezon na naging deboto ng Mary Mediatrix of All Grace. May duda man nung una na niwala sa aparisyon sina Mother Prioress Cecilia, Monsignor Alfredo Oviar, Auxiliary Bishop of Lipa, at Bishop of Lipa, Monsignor Alfredo Versosa. Sinasabing nakumbinsi si Oviar na totoo ang aparisyon nung personal niyang maranasan ang shower of petals. Dumagsa ang mga tao, pero kung merong mga naniwala, meron ding hindi. Hindi nagtagal, inimbestigahan ang ilang madre. Kasi very close siya kay Mother Cecilia, yung prioress din. Napagbintangan pa sila may lesbian affair, including her sexuality, baka mamaya KSP, etc., etc. And the psychiatrist said, no, she's very balanced. May mga nagduda rin sa mga rose petals. Pero si Sister Elizabeth, na kasamahan ni Sister Teresing, nasaksihan daw ito. Dito sa party na ito, I looked up, I really saw shower, really coming down like that, no? And I really felt the presence of our Blessed Mother, though I did not see her at all. From nowhere, mayroong mga petals na pumapatak, papunta sa sahig. Nung natapos yun, di natakot na naman ako. Sabi ko, ano ba ito? Ganito ba ang buhay ko sa Carmel? Ano? Pag ako nag-form, ang forma niya, cross. Ika nila, meron daw kaming, ano yun? Blower. Blower. Oo, blower. We did not have electricity even here that time. Wala kami electricity, matagal, even water. Mga madre, manloloko. Mga pare, manloloko. I think it's the highest of kanyan, yung crime. I cannot imagine that sisters can be capable of mga ganyan trickery. Nakitang ilan sa petal, ang buo ang lahat ng vein o ugat. Kondisyong imposible raw kung inimprenta lang ng tao ang mga imahe. Sa expert from UP, tinignan ang petal na yun. Kung hindi ako nagkakamali, ang sabi ay pagka-fabricated ang petal, ibig sabihin ko parang nilagay lang yung isalbaway image ng santo, bago ginanon, makikita mo yung watermark. At saka yung pairing, may term, scientific term na pinaka-vein niya ay nakikita mo parang napuputol siya. But then kapag tunay, ang halimbawa image ng Our Lady or kung sino mang santo na naroon sa petal ay walang watermarks at hindi rin nasira yung pinaka-vein niya. Sinasabing lahat ng personalidad na naniwala sa aparisyon dumanas ng paghihirap. Inilipat ng destino ng walang paliwanag si Mother Prioress Cecilia at ilang pang madre. Si Sister Teresing dinala sa UST Hospital para sumailalim sa pagsusuri. Because of that 1948 apparition nga, ay di tinatawag siya lagi. Sinusundo nga siya ng Cardinal Santos, nun ay Bishop Santos, no? Para sa investigation. So after that, sinabi sa kanya na, pag nagpatuloy ka, palalabasin ka daw. Pero pwede kang bumalik. Pero malamang hindi siya tatanggapin. Kung totoo, at least pag wala siya, hindi na magugulo, wala nang gagawin ng Blessed Mother. Kung hindi totoo, ay di wala din silang problema. Sabi ni Sister Teresing, pinilit din siyang papirmahin sa kasulatang gawa-gawa lamang ang aparisyon, pero hindi siya pumayag.
And I really told him, I swear before God, I'm not telling a lie. I said, sabi niya, it has to be. It has to be, ika. Sabi ko naman, oh, sige na lang, oh, sige nga. Okay. So he arrived the next day. And then, oh, did you not change your mind about the signature I'm asking you? I said, no. I said, no, Father. Even if you come back here 20 or 100 times, I will not change my mind. Sa UST Hospital, muli umanong inatake ng demonyo si Sister Teresing. Nag-ano kami, nagsimba. Pagdating namin sa room, nagalisin ng habit, yun lang parang gown niya at saka yung petticoat. Ayun yan. Sabi, Sister, punta lang ko sa toilet. Sabi ko, oh, hindi, sa karkula ko, hindi pa nakakarating sa loob ng toilet. Lumabas agad, tumindig sa pinto. Sabi, Sister, sabi makita, tinuro sa akin yung tali ng petticoat niya. Naglilingas, yung dalawang lulot. Ako, hindi niya ako agad. Tapos, inipon ko yung abo. Nga, dapat ikot-ikot daw yung devil, yung big black man na yun. Nahawakan yung nakalawit na string ng petticoat. 1950, lumabas si Sister Teresing sa monasteryo. 1951, bumaba ang hatol ng simbahan na ang aparisyon ay hindi totoo. 6 na obispo ang pumirma rito. Yung statue was ordered destroyed. How can they destroy statue ng Our Lady? So, maparaan ng mga madre. Pininturahan ng blue all over, nilagyan ng puso sa gitna. So, Immaculate Heart of Mary. Pero sabi ng future cardinal, ay hindi pwede. Yan pa rin yan eh. Tinago siya sa bodega. Lahat ng istampita ay itago na, wala nang mag-public veneration, itago na ang statue, at wala nang mag-uusap tungkol dyan. And believe it or not, even among the sisters, under pain of excommunication, pag nag-usap-usap pa sila tungkol sa apparition. Mahigit 40 taong pinilit na ibaon sa alaala ang aparisyon sa Lipa. Pero isang araw, habang nagtitipon ng maraming tao sa labas ng simbahan, sabay-sabay nilang nasaksihan. Ang paniwala nila'y isa na namang himala. Ito yung original na imahe ng Mama Mary Mediatrix noong 1948. Noong 1951, inutos ito na sirain, pero yung mga madre, itinago lang daw sa bodega. At nung makalipas ang mahigit 40 taon, sa kahilingan ng isang agaw buhay na madre, muli itong inilabas. Bago pumanaw si Sister Alphonse, isa sa 6 na madreng nagtatag ng monasteryo, hiniling niyang ilabas ang imaheng matagal nang nakatago. Pumayag naman ang nooy Lipa Archbishop Mariano Gaviola. At dahil sa nakita niyang debosyon ng mga tao, hindi na niya pinatago muli ang imahe. February 1992, sa misang dinaluhan ng hindi bababa sa 20,000 tao, isang himala ang pinaniniwalaang nangyari. Naroon sa misang iyon si Father Melvin. It was communion time. Nagtataka ako bakit may pumapalakpak dito, may nagsisigawan doon. Tumingala ako. The sun was pulsating at nakita ng lahat. Pero grupo-grupo, hindi sabay-sabay. Nung pinalabas ni Archbishop, ni Bishop Gaviola yung mga statue, one of the masses na na-attend ko sa labas ng simbahan, yung Dancing of the Sun. Ako mismo nandun ako. Nung time na Our Father, biglang napatingin ako sa sun, talaga nakita mong umiikot. Umiikot at palagay ko maraming nakakita. Kaya lahat ngayong okasyon sa Lipa, nandun ako. Salamat, Panginoon. Pinakita mo ako. Ang kababalatan nito, imatawag natin loob-lahat sapagkat nagpakita siya. Sa panahon na kayo ay nakikilaban sa katawan ng dugo ni Cristo. Diniklara ni Archbishop Gaviola na ang pangyayari sa Lipa ay karapat-dapat paniwalaan.
Sa ilalim ng kasalukuyang Archbishop of Lipa, Ramon Arguelles, patuloy na hinihikayat ang debosyon sa Mary Mediatrix of All Grace. Nag-iipon din sila ng mga testimonya ng himala mula sa mga Pilipino. Para saan po yan, Bishop, yung effort nyo na yan na ipunin ang mga kwento na yan at mag-gather po ng evidence? Time will come, at I hope it will be in my lifetime, no, na tatanggapin din yan. Na, lahat naman ng apparition ay nireject. Hindi lang apparition, pati divine mercy. Kung totoo ang himala sa Lipa, bakit nga ba ito hinadlangan ng mga lider ng simbahan noon? It's what I read sa ibang libro. Kasi it was after the war, World War II. So nagkaroon ng shooting up around the world, hindi lang sa Philippines, ng so many reported apparitions. Natakot daw ang Vatican kasi parang post-war trauma yan . So lahat naghahanap ngayon ng something to hope on, something to believe in, So all, not only Lipa, all the apparitions after World War II were turned down. Bakit gagawin yun ng Vatican? Para manahimik tayo. Kung merong totoo dyan, it will persist. At yun nga po yung nangyari. Nag-persist. The rest ng mga reported, wala na. Pero ito, it persisted. So, which means if it is from heaven talaga, it will survive. Pero ang tingin nila talaga, nung kailan talagang panahon na yun, talagang walang masasabi ang mga pare, mga obispo dito . They're under you cannot question. Hindi katulad ngayon, Kailangan sunod ka, lahat. Ganun ang simbahan nun . Ay, that is a past ko. At saka para bang walang magaling manggagaling sa Asia, tsaka Africa. Lahat ang magaling dahil sa mga mapuputi. Wala rin daw dokumentong nagsasaad kung ano ang pinagbasehan ng konklusyon na hindi totoo ang aparisyon. Believe it or not, ang dokumento lang nag-i-exist ng negative was a one-page decree. Walang batayan kung anong nangyari. At walang kopya ang nunciature, walang kopya ang Roma nung decree na yun noong 1951. Pumanaw na ang lahat ng obispong pumirma sa 1951 Episcopal Decree. Pero ayon sa dokumentaryong Woman Clothed with the Sun ni June Kitlin, ilan sa kanila ang napilitan lang umanong pumirma sa decree. Makalipas ang mahigit 6 na dekada, nagpalabas ng 2 panibagong decree ang Archbishop of Lipa. Ano nga ba ang katibayan na nagpakita ang mahal na birhen sa Pilipinas? Ano nga ba ang katibayan ng isang himala? Sabi niya, in his prayer daw, Our Lady told her to pray hard at something not that. Sa isang pagtitipon ng mga deboto ng Mary Mediatrix of All Grace, nakilala ko ang ilan na nagsasabing napagaling sila ng mahal na birhen. In year 2010, I was pronounced with blindness in my left eye dahil sa macular degeneration. So, I kept praying to Our Lady. 3 months later, wala nang blindness. About my husband who suffered a near-fatal stroke, I have that petal, yung Our Lady of Mediatrix. I place it on him together with relic of Padre Pio. And he did live for another 16 years. Sa mga nag-iisip pa lang kung maniniwala ba sila sa sinasabing milagro sa Lipa, isa raw sa magandang suriin ay ang buhay mismo ng taong nakakita at nakausap ng mahal na birhen, si Sister Teresing. Nagtrabaho bilang sekretarya ng pari. Naging pianista para sa choir sa Baclaran Church. At kapag may taong humiling ng dasal para sa sakit, nagpapaunlak naman daw ito. When she was in the convent, hanggang ngayon, ipinagpagawa siya ng madre ng room doon nung
Meron siyang bed doon. Hanggang ngayon, she was always happy when she's in the convent. She prays what the sisters prays. Yung ganon. Alam pa niya yung mga dasal. Ayon sa nakakakilala sa kanya, matapos siyang lumabas sa monasteryo, nanatili siyang tapat sa Diyos. To stay faithful in praying the rosary. Banal siya. Talaga kita ko na she believes. She's a woman of faith. May nagsasabing ang himala naman ay araw-araw nangyayari sa buhay natin. Sabi nga, bawat paggising sa umaga ay isa ng himala. And I think we have to believe, first of all, that we are special to God and to the Blessed Mother, especially in this period of our history. Masaya tayo, sabi, ay, mahal tayo ng Blessed Mother. Kaya nagpakita siya sa Philippines. I'm very proud that the Blessed Mother is with us.